gentlemen, welcome to the most awaited celebration of the year. Meet Kuya Win, ang 6-year event host na bibo at masayahin. Umaga ng January 18, 2024, bumiyahe si Win papuntang Marikina nang hindi inaasahang maaksidente siya sa kanyang motor. Ang aksidenteng ito nagdulot ng malaking impact sa kanyang physical, emotional at mental health. Nagtamo kasi siya ng injuries sa kanyang binti na kinailangang operahan at lagyan ng bakal. Dahilan para siya ay maging isang PWD o person with disability. Mr. and Mrs. Kirk Mo! Come on everyone, let's go with some clap. Come on, we're rolling. Sa kabila ng kanyang kondisyon, marami ang mas bumilib sa kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang event hosting. Isang matinding hamon aniya ang kasalukuyan niyang kondisyon, pero hindi niya raw hahayaang maging hadlang ito para matupad niya ang mga pinapangarap sa buhay. Mga kana, this morning kasama po natin ang event host na si Erwin Corpus Jr. o mas kilala bilang si Kuya Win. Good morning, Erwin! Hello mga kada! Hello po Miss F! Hello Miss Pia! Hello po! I'm very excited and I'm very happy to be here po. Maraming salamat sa pag-feature po ng aking life story. Oo. Kanina nga pinapakita natin ang trabaho mo talaga ay events hosting. Events hosting po, yes. How long ago did you start this? I started 2018. Nag-start ako sa corporate lang, sa trabaho ko before. That's when they discovered na parang kaya kong mag-handle ng crowd. Doon sa kumpanya ninyo? Yes, opo. And then eventually, I realized na parang okay yung kita. So, I considered leaving the company and then, ayun, nag-start na ako ng sarili kong career as freelance host, event host po. Sa mga corporate wedding, lahat po ata ng events pinag-hostan ko na except yung mga wait na lang. Yun na lang siguro ko lang. Actually, yun yung binibiro sa akin. Ano pa yung mga hindi mo pa na-experience? Pero parang almost everything, lahat po ng events, corporate, wedding, no, baptism, or mga iba't ibang klase ng events talaga na napag-hostan. Ganun po. Ganong kadalas dati yung mga bookings mo as events host? For a month, talagang pumapalo po ng 10 to 12 yan. Opo. 10 to 12 hosting jobs yes po, in a month? In a month. And okay na po ako, like 5 to 7, that's okay for me. Pero ito nga po, recently, medyo nagbo-boom po, especially December. Actually, December, almost like 20 to 25 events po. Almost every day, no? Yes, wala pong kanya. Goals. Sana all. Sana all. Tapos, kailan nangyari yung aksidente? It happened way back January 18 po. I was on my way to Marikina. And gusto ko lang po kasing mag-add ng credentials. So I enrolled po sa isang events management course. And then that's gonna be our last assessment sana nung nangyari yon. So hindi na ako nakarating na assessment kasi on my way na nga po na na-aksidente na Motorcycle. po ako. You were driving your own motorcycle? Own motorcycle po. Nakamotor ka talaga? Yes po. Kahit So, sa mga events hosting sa mga events po, I started last year nung nakakuha po akong motor. Yun na yung naging service ko kasi it's easy, convenient para sa akin. Kasi yung purpose mo pa naman to Yes po. make your craft better, no? You wanted to Exactly po, improve Miss Pia. sana pa. And then, ano nangyari? What And was then, the accident exactly? Ito po, it happened near lang po sa Luzon Avenue. Okay. Tapos, usually kasi pag nagmamotor po ako, I talk to myself sometimes, like pinapractice ko yung mga skills ko, ganyan. Siguro parang nalingat ako ng konti and all of a sudden, I saw a motorcycle na nakastop na, sudden stop sa harapan ko. Hindi ko na po nahabol yung brake ko. Brakes. Tapos, So you crashed into another motorcycle? yes po, pero hindi po siya totally nag-crash. Natamaan ko yung footrest nung motor. Yun po yung With your natanggal. leg? Hindi pa po. Actually, nung bumagsak ako, yung motor ko, yun po yung bumagsak sa paa ko. Ayun. So, Right. the position of my foot po that time, nakaangat siya sa air, bumagsak. Talagang umikot and then, ayun po, narinig ko talaga lahat.
narinig ko yung pag-crack ng mga bones. Sobrang sakit po. Hindi ko pa siya na-realize na masakit. Not until someone asked me to stand up. Wala pong tumutulong sa akin during that time. Kasi akala nila okay pa ako. Kasi At saka wala masyado. bawal pang galawin pag ganun Exactly po. So akala nila okay ako. Tapos sabi ko, medyo tapang-tapangan ako. Sabi ko, sige po, kaya ko naman po ata. So nung tumayo po ako, tsaka ko naramdaman yung sobrang pain. And then that's when I asked for help na po sa mga motorcycle riders din po. So binuhat nila ako, tinayo nila yung motor ko, tapos nag-call na po ako for ambulance. And then how long were you in the hospital? Actually, on that day po, isang araw, hindi po ako tumagal na, siguro I spent like 5 hours lang sa hospital, pero pinauwi na po nila ako kasi they can't do anything unless may bakal na po ako na ready. And that particular steel po, it's a titanium steel that cost 128,000. And I don't have cash that time, that moment, para bayaran umuwi ng ka cash. muna. Pinauwi po muna nila ako, and then sabi po ni Doc, kapag ready ka na to pay for the steel, tsaka ka babalik. And ayun po, since I can't afford to pay for the steel, nag-seek po ako ng help sa mga agencies, na yung mga NGOs to help me para dun sa financial assistance. And it took so long for them to approve pa yung ano. So, nag-spend pa ako sa bahay po ng mga 1.5 month and wait para Waiting po for the funds. for the funds para Tapos ma-approve. after that, hindi pa tapos yun. Mag-physical therapy ka pa. Exactly. Grabe pa. March 13 lang po ako na-operan, kaya medyo fresh pa po yung sugat. Tapos hindi pa po talaga nila ina-advise na iapak. Kaya ang hirap po talaga. Ilang months ka na hindi na nakapagtrabaho? When? 3 months, almost 3 months na po. Yun lang po, yung isang event hosting na tinanggap ko kasi parang they don't want to let go of me. So sabi ko, opo. And she's my friend as well. So patagal niya nang pinagplanuhan na, ikaw yung host ko, hindi pwedeng iba yung maging host ko on that day. So parang sa akin, since very bored na po ako sa bahay and I still really love to do my craft, talagang sabi ko, sige, no matter what it takes, gawin natin. Pero if it's okay with you, naka-wheelchair po ako or naka-crutches. Itatanong ko nga sana, paano mo na-survive yung event na yun? Kasi for You sure, were in crutches or in a wheelchair? Wheelchair po, Wheelchair. naka-wheelchair po ako. So, nakayanan naman. Nakayanan naman po. Actually, nung araw na yon, parang I'm doubting myself na kaya ko ba? Kasi tinitingnan ko yung mga tao, ina-assess ko sila, parang there's something na pag tinignan nila ako, parang, oops, sino siya? Bakit siya yung host? Parang ganun po. So parang I told my co-host that time, like, parang ikaw na i-take over mo na kasi parang hindi ko kaya. Tapos, yun nga, parang pinalakas po nila yung loob ko. And then sabi, hindi, push mo. Kasi parang, it's not those guests that you need to please naman. Parang yung couple pa rin naman, yung magbabayad sa'yo, yung kailangan mo i-please. Your client. Pero nung nag-start akong mag-spill, parang talagang wala, nagpatuloy na lang siya. It goes naturally, it went naturally That's po. good. Tapos parang yung crowd, nadala ko, and then they're enjoying the moment. So, para sa akin, sige po, tuloy-tuloy na natin until the end. Galing. It's the spirit talaga to persevere, ano, Win? Exactly po. So, ngayon, nakakatanggap ka na ng Yes po. hosting gigs ulit, Opo. kahit naka-wheelchair ka? Ito po, this coming May, dahil ayaw rin po ako i-let go ni Ay, client. ang galing. Ayan po. So, tinanggap ko pa rin po yung challenge. But then, I told them, I gave them disclaimer na okay lang ba I'm on a wheelchair or my crutches, ganito, ganyan. So, pumayag po sila. So long as nakaya ko daw, kaya kong i-pull off and hindi magiging risk yung gagawin ko sa condition ko, they're okay with that. So, ayun po. Excited na po ako ulit bumalik. Dire-diretso ulit ito. Yes Pero po. Wina, aside sa pagiging events host, choreographer ka rin. Yes, so po. Kasi sa mga events ko po, I usually ask the crowd to dance. So parang, I do a short choreography of like a song na kailangan sabay-sabay po naming sasayawin. So that's an additional, in-injectan ko lang po ng fun and ng fun vibe yung event. So ayan, as you can see yan. Wait lang, Ayan, nagko-choreography ikaw ka nag-choreo kahit niyan. ikaw ay naka-wheelchair? During that time, when I'm on a wheelchair, I tried to stand po ng isang paa lang para lang mas ma-feel ng mga tao na parang, if I can do it, why can't you? Parang ganun po. So, parang ganun po yung Nakaka-inspire ka naman. So parang mas lalo po silang na-energized na sumayaw. Kasi nga, oo nga naman, no, ito may disability yung host natin. Bakit tayo hindi natin kayang sundan? Parang ganun po. Kaya mga kada, sana magsilbing inspirasyon to para sa inyo na wala talagang hadlang para kayo ay hindi makakuha ng marangal na trabaho hanggat gustuin Exactly natin ito, posible itong mangyari. Agree po ako, Miss Oo, so kahit
medyo nabawasan. Dati nagte-20 events po. hosting ka. 10 to Ngayon, 12. slowly, I'm getting inquiries pa rin po as of now. So for May, June, yung iba lang, kailangan ko lang i-let go kasi hindi po pwedeng sunod-sunod. So parang kailangan ko bigyan ng pahinga, a week, like once a week. I think I can manage naman. I can pull off, I think once a week. Pero slowly getting there. Kailangan lang it takes time talaga. Baby steps po bago bumalik talaga sa normal. Pero bottom line is, at least people are still asking for my service despite of my condition. you can't put a good man down, sabi Yes, nila. that's right. Oo. Ngayon, ang tanong, ano sabi ni Doc? Si Doc po, Will you be able to stand on your own 2 feet again? Sabi ni Doc. yes naman po, pero it will take time. Sa condition ko po, I can go back like 6 months minimum na medyo makakalakad ng konti. That's good. Yes po. Pero yung talagang I can go back to like extreme Normal. activities po, mga 1 year to 2 years pa Anong daw. extreme activities to? Parang Tinanong ko ayaw po- ka na namin payagan. Kaya nga, weird. Yung extreme activities, sabi ko pa, like, makaka-hike pa ba ako? Ganyan, makaka-gym. Sabi niya, yes, you still can do that. Pero bigyan mo ng time yung sarili mo. Huwag agad-agad. tama. Yun po. Siguro sabi nga nila, pagpahingain mo yung sarili mo kasi during like December, wala talagang pahinga until January. So, ayun po. Parang, eto na, pinagpahinga po muna ako. So, I'm taking my time. Oo. Saan mo kinukuha, Win? Ang iyong courage, ang iyong desire na magpursige kahit na aksidente ka na, kahit it's a lot more difficult for you to do the same things you used Yes. to do prior to the accident. Well, aside from my family, of course, and my friends who have been my support system since it happened, talagang my inspiration is myself. Kasi ako po ay maraming pangarap sa buhay. So parang those dreams, yun po talaga yung nilolook forward ko na parang hindi pwedeng dahil dito sa condition ko yung mga pangarap ko hindi ko na siya ma-achieve, hindi ko na siya pwedeng gawa ng paraan, maabot. So, ayun po, gusto ko na despite of my condition, talagang ginagawan ko pa rin ng paraan. Kasi once you stop doing your craft, parang mawawala na ng saysay. Yun yung mga pinagpaguran ko for the longest time. So, ayun po. Sarap naman marinig niyan. Sobra. Yes, thank you po. Screen cap and save. Eto win. Diba? Para sa mga pagkakataon na tayo nawawala ng Exactly po. ng gana. Ng drive. Or feeling natin nahihirapan na tayo. Yes po. Playback. Itong interview with Yes, apa. Win. Inspiring. Save nyo na po itong Oo. interview. Eto win unexpected din kasi yung nangyari sa'yo. Parang ikaw mismo nagulat ka rin na parang biglaan yung mga pangyayari. Yes po, so- Pero syempre sa mga pangyayaring yon, sa mga unexpected moments, merong life lesson na tinuturo sa atin. Totoo. Ano yung natutunan mo? Life lesson So for you. far, ang dami kong realization na parang in just a snap, parang everything can change. Parang hindi mo talaga mapipredict kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay natin. So as much as possible, parang live life to the fullest, no? Tapos, ayun nga, during the time na nangyari po ang daming flashback, no? Parang ang dami kong parang ina-anticipate na baka ganito, baka ganyan. And right now, during my journey sa sitwasyon ko, Healing process. sa healing process, na-realize ko po na parang ang hirap pala talaga ng sitwasyon ng mga taong may disability. Hindi siya madali kasi it requires a lot of effort, courage to go on, to continue living. So, yun po yung na-realize ko na parang dapat may support system ka, especially to those families na merong mga may person with Persons with, disability sa kanilang pamilya. They really need to give extra care, extra attention sa kanila kasi hindi siya madali. Ang hirap po, lalo na kapag paa, lahat ng moves kailangan from upper to bottom, kailangan lahat gumagalaw. So, yun po yung napakahirap. And ayun lang po, sabi ko nga, you and your dreams are bigger than your disability. So don't let your disability to stop you from doing your passion, from achieving your dreams, and don't let it stop from being you. Yan lang po yung I love it. Ang sarap pakinggan, di ba, Emma? Salamat. Nakakatuwang kausapin ang isang katulad mo, Salamat Win, po, Miss Pia. na Salamat, Miss Emma. nakakapagbigay talaga ng inspirasyon at ng pag-asa sa mga kada Yes, natin.
And we wish you well, Win, ha? Thank you so much, Huwag Miss mo Pia. talagang lubayan itong mga Hindi po pangarap talaga. mo, okay? Yes po. Ang hirap po pag walang pera. Opo, pag walang income. So, At saka ayun po. hindi ka sumuko. Talagang Di ba? Hindi po dapat talaga eh. Kasi ang daming umaasa sa Tsaka akin. yung tiwala ng tao sa'yo, ng mga clients, talagang Yes. nakuha mo. Totoo. Meron ka bang Win. gustong pasalamatan, Win, bago tayo mamaalam? So, I would like to say thank you po, Miss Emma, Miss Pia, Miss Yes. Dee, and of course, sa Kada Umaga, maraming salamat po for having me here today. And I would like to also thank my family, my friends, and my host Pinas family. Sila po yung naging support system ko, yung mga gigs ko na nawala, sila po yung sumasalo. So, and they're giving me the TF despite of that. Yes, opo. Sila po yung gagawa ng service. Tapos, bibigay po nila sa akin yung TF. So, ganun po. And again, sa mga clients ko na patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kakayahan ko, maraming salamat po. And again, if you would like to avail my service, no, magpa-plug na po ako. Yes, Sorry, sure. kakapalan ko na po yung Of mukha ko. course. Please do follow my page. It's Kuya Win on Facebook. So, hanapin nyo lang po. It's Kuya space Win. And then on TikTok, that's at Kuya Win. So, ayun po. Maraming salamat. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!